Welcome sa aming teritoryo, sumunod kayo sabi ni Choji. Tara na dito ang daan sabi ni Choji. Sumunod naman sila Umamiya kila Choji. Habang naglalakad napatingin si Sakura sa paligid. At napansin na maraming bar dito. Marami talagang bar dito sa Shishitoren, kilala ito bilang pinakamaraming bar sa buong distrito. Narinig ko buhay na buhay dito kapag gabi at magulo din, sabi ni Nirei. May naalala ko sabi ni Sakura. Ano palang ginagawa mo dito? Di ka naman kasama sa lalaban. Bakit hindi? Kasama naman ako sa pangyayari kahapon kaya kasama din ako ngayon. At saka miyembro din naman ako ng Boferen. Kahit di ako malakas tulad nyo, gusto ko din matuto protektahan ang sarili ko. Pakiusap hayaan nyo ako matuto. Gawin mo gusto mo sabi ni Sakura. Ang dali mo talaga mag-blush sabi ni Suo. Manahimik ka. Ikaw ang manahimik sabi naman ni Hiragi. Di ka man lang ba kinakabahan kahit konti? At ikaw naman mag-relax ka lang sabi ni Umamiya. Mamasahe kita mamaya bago ka lumaban sabi ni Nire kay Sakura. Di ko kailangan. Mukha namang maasahan silang lahat sabi naman ni Umamiya. Sa bagal nila maglakad minadali na sila ni Choji. Ang lugar ay puno ng graffiti. Na parang pugad ng masasamang tao. Formal kong welcome kayo sa aming kuta, ang Ori. Ang pangalan dati netong hideout nila ay Orion, dati itong theater pero nalugi. Okay, gawin na natin, sabi ni Choji. Oras na para pumasok ang ating mga manlalaban sa arena. Napakaraming miyembro ng Shishitoren sa loob, at sabik na sila sa parating na mga laban. Nakilala naman nila agad si Umamiya at Hiragi. Ngunit sa mga first year ng Frieren ay wala silang idea kung sino sila. Makakauwi pa kaya tayo ng buhay neto sabi naman ni Nirei. Andito ka para matuto diba? Mag-focus ka doon sabi ni Sakura. Oras na para umpisahan ng napakasayang one-on-one event. Hiyawan naman ng mga taga-Shishitoren. Ang galing ginawa na niya tong parang fiesta event. Makinig kayo ang laban ko ang main event dito. Di importante kung manalo o matalo kayo, kaya naman huwag kayo mag-alala kapag nasa stage na kayo. Kapal mo, kahit hindi importante sa amin ang manalo o kaya matalo. Di ko haayang matalo ako. Maasahan ka talaga sabi naman ni Umamiya. Tara na dito Umamiya maglaban na tayo. Di pwede mauna agad ang mga kapitan sabi ni Jo. Kapitan pwede bang ako na ang maunang lumaban? Kanina pa ako naiirita sa titig ni Tarzan. Niyayayaya ka na, sabi ni Suo. Sige pwede ka na lumaban sabi naman ni Umamiya. Hoy! Di pa tayo tapos sa laban natin. Kapag natalo ka sa mahihinang tulad niyan, di na ako makikipaglaban sa'yo kahit kailan. Nakikinig ka ba? Arima! Arima! Sabi naman ng mga miyembro ng Shishitoren. Nilabas naman na ni Nirei ang mahiwagang libro niya, at nakita ang tungkol kay Arima. Si Arima ay nang babala ng rib sa isang suntok lang sabi ni Nirei. Kung ganun pareho lang sila, kaya di naman gawin ni Sag Ishita yun sabi ni Suo. Naaawa ako sa kanya para ilagay siya dyan at isiping magiging pareho sila ng level. Shish, nakakairita talaga yung mga mata mo. Si Manok ay tumingin kay Umamiya at parang nakaisip ng masamang balak ang taong Manok. Hoy Umamiya anong nangyayari sa'yo sabi ni Manok na parang nag-aalala. Si Sag Ishita naman ay nag-alala at napatingin kay Umamiya. Agad namang sumugod si Manok at sinuntok si Sag Ishita. Huwag kang tumitingin kung saan-saan kapag nasa laban baliw ka, sabi ni Manok. Hinawakan ng mahigpit ni Sag Ishita si Manok at sa higpit neto di na siya makawala. Kailangang may sir, sabi naman ni Sag Ishita. Hinawakan niya sa mukha si Manok at binalibag siya sa sahig. Nabilib naman ng lahat, habang, ang hihina naman. Sabi naman ni Sakura, kahit sa isang solid na suntok di napabagsak si Sag Ishita. Sir Umamiya kasi dapat yon, sabi naman ni Sag Ishita sa napabagsak na kalaban. Di totoo ito. Totoo pre, tinalo niya si Arima, sabi naman ng isa pa. Siya ba si One Punch Man? Sabi naman ni Nirei, di pwede mangyari ito. Wow ang galing-galing mo naman, labanan mo ko sabi ni Choji. Pinigilan naman ito ni Jo at sinabing umupo ka at maghintay sa pila. Natatakot naman si Nirei dahil wala silang pakialam sa kasama nilang natalo at nawala ng malay. Sira ulo ata talaga tong mga ito dagdag pa niya. Binati naman ni Umamiya si Sag Ishita sa pagkapanalo at sinampal-sampal ang parte ng mukha niyang sinuntok. Di ka man lang nagulat sa Kore sabi ni Nirei. Alam ko kung gaano siya kalakas, so makikipag-ayos ka na ba sa kanya sabi ni Suo. Hindi, sinasabi ko lang na kahit papano malakas siya. Tinanong naman ni Choji si Jo kung sakali paano niya tatalunin si Sag Ishita. Nakatulala naman ito na parang walang naririnig.
Inutusan naman ni Choji ang dalawa sa kasamahan niya na tanggalin ang sagabal sa stage. Kinakabahan naman na ang bata. Ang bigat niya, pagod na ako, ibagsak na lang natin siya dito sa malapit. Lagi ka kasing nagmamagaling, bagay lang sa'yo yan, sabay sipa ng isa sa kasamahan niya. Wala kayong kwenta, sabi naman ni Sakura. Nataranta na naman si Nirei. Huwag niyo na ulit tatawagin sarili niyong deboto ng lakas. Nahihiya ako para sa inyo, mga lampa. Di na importante kahit anong sabihin mo, Sakura. Ang mga batang tulad nila ay di makakaintindi hanggang matalo sila. Feeling mo kaya mo ako? Nagalit naman si Choji at sinabing, hoy, di ikaw ang kalaban niyan. Umatras na ang lalaki. Agad naman nagbago ulit mood ni Choji at sinabing, next na dali-dali. Ako na susunod, sabi ni Sakura. Huwag kang baliw, malinaw naman na ako nasusunod, sabi ni Suo. Sinong baliw, sabi ni Sakura. Tama ba ako, bata? Sabi naman ni Suo. Stress ka na, tera muna dito mag-exercise, sabi ni Suo. Tumayo naman na ang bata para pumunta sa stage. Sakura, baliw ka noong sinabi mong kukunin mo ang top spot. Gusto mo ba makipag-away sa akin? Ready ako kahit kailan, sabi ni Sakura. Akala ko noon wala kang ibubuga pero nagkamali ako. Ang ganda ng pangarap mo. Gagawin ko din ang lahat ng makakaya ko para makasabay sa'yo. Iyan mo, umakyat ka na sa stage. Kanuma, paliparin mo yan, sabi ng mga taga-Shishitoren. Anong klaseng tao siya, tanong ni Sakura. Si Kanuma ba? Sige, hinahanap ko na. Hindi siya. Si Suo ba? Sikat siya sa pagiging malakas nung nasa middle school pa siya, syempre. Alam ko na yun sa tingin pa lang. Ano pang alam mo, sabi ni Sakura. Wala na nakasulat dito tungkol sa kanya, ang alam ko lang ay sikat siya at di ko alam kung sino ang mga tinalo niya o kung ano kaya niya gawin, sabi ni Nirei. Seryoso ka ba, sabi ni Sakura. Narinig ko na din ang pangalan niya pero wala rin akong alam sa kanya, sabi ni Hiragi. Ang alam ko lang iba-iba ang middle school na pinasukan niya. Wala din akong alam sa kanya, sabi ni Umamiya. Pero naintindihan ko nung makasama ko siya. Siya ay isang mabait na Ginoo. Naiinis na ang bata. Bakit di mo ngayon pinag-trypan yung walang malay mong kasama, tanong ni Suo. Matagal ko nang kasama si Arima. Natalo ang kapatid ko, natural lang na mainis ako, sabi ng bata. Tsaka ka lang magrereklamo pag naging biktima ka. Para ka lang bata, sabi ni Suo. Mabait? Sabi naman ni Sakura. Iiyak ka na ba? Maliit na bata, sabi ni Suo. Nainis at sumugod na ang bata. Walang hirap naman pinigilan ni Suo ang suntok ng bata. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Suo. Cute ang pagiging isip bata, pero para lang sa mga bata na 6 years old pababa. Ngayon samahan mo ko, tuturuan kita paano pumunta sa adulthood, sabi ni Suo. Anong nangyari, sabi ni Nirei. Paano niya ginawa yun, tsamba lang siguro yun, sabi naman ng bata. Susuntukin ko siya ng mabilis, tignan natin kung maiwasan mo pa ito. Sumugod ang bata, ngunit walang hirap na binalibag lang siya ni Suo na parang si Goki Shibukawa. Di maganda balak mong gawin, sabi ni Suo. Nainis na talaga ang bata at sumuntok na naman, ngunit ginawang parang hook ni Suo ang kanyang paa at pinagpaglang parang dumi sa sapatos ang bata. Ano sa tingin mo ang kailangan mo para magtanda ka, sabi ni Suo. Natulala naman ang bata at naalala ang sinabi ni Suo kanina na tuturuan siya paano mag-matured ang pag-iisip. Galit na sumugod ang bata. Ang galing, parang nagsay-sarili ang kalaban ni Suo, sabi ni Nirei. Nagalit naman ang mga taga-Shishitoren at sinasabing, magseryoso ka naman. Bakit mo hinahayaan paglaruan ka? Umalis ka na dyan. Pinapahiya mo kami. Kung ano-ano sinasabi nyo, kahit anong gawin ko. Suntok, tulak, hila, at subukang hawakan siya, di ko magawa. Nababalibag lang ako nang di ko alam ang nangyayari. Subukan nyo kayang kalabanin siya para alam nyo pinagsasabi nyo, sabi ng bata sa kanyang isip. Di siya ordinaryong gentleman, sabi ni Umamiya. Napakasama niya. Hinahayaan niya lang gawin lahat ng makakaya ng kalaban niya habang pinaglalaroan nyo ito, sabi ni Sakura. Pinapakita niya na sobrang layo ng agwat ng kakayanan nila sa isa't isa. Kung ako ang nasa sitwasyon ng kalaban niya, magpapakamatay na lang ako, sabi ni Sakura. Pero kahit kailan di ako mapupunta sa ganyang sitwasyon. Di ko alam kung bakit niya pinapahirapan ang kalaban niya ng ganyan, sabi ni Hiragi. Siguro gusto niya lang pakitaan ng mga nasa paligid niya. Isipin mo, sabi ni Umamiya kay Hiragi, narinig pala nila ang sinabi ni Suo kay Sakura kanina. Paano ko kaya siya makakasparing ng seryoso siya, sabi naman ni Sakura. Ang kalaban naman ni Suo ay nagmumukha ng baliw sa entablado. Pinagpatuloy pero ni Suo paglaruan ng kalaban niya. Bilisan mo tumayo, sabi ni Suo. Pinapahiya mo kami. Sabi mo seryoso ka sa paglaban dito. Sabi naman ulit ng mga grupo ng Shishitoren. Nakita ni Kanuma na natutulog si Choji habang lumalaban siya. Nakita niya rin si John na seryosong nakatingin sa kanya. At naalala ang ginagawa sa mga tulad niyang talunan. Siguro nauumpisahan mo na malaman ang sagot. Anong iniisip mo ngayon? Sabi ni Suo. Hindi ta pwede mangyari. Hindi ito totoo, sabi ni Kanuma habang sumusugod. Pinigilan naman ni Suo si Kanuma gamit ang isang sipa pero di niya ito pinatama. Hayaan mo akong hulaan, iniisip mo, sabi ni Suo. Nai-imagine mong ikaw ang nasa kalagayan ng taong pinagtritripan mo lang noon. At yun ang sagot sa pagiging matured mag-isip. Imagination.
Natamba naman si Kon Uma dahil di matiis ang mga naririnig niya. Pumunta na tayo sa panibagong lesson bago ka makalimot, sabi ni Suo. Ano sa tingin mo ang kailangan mo para masuportahan mo ang iniisip mong imahinasyon? Kailangan mo ng imahinasyon para maging realidad ito, sabi ni Suo. Takot na si Kon Uma kay Suo. Pumorma na si Suo para tapusin ang laban. Sa sobrang takot, sumuko na si Kon Uma. Tama na yan, sabi ni Joe. Pasensya ka na eye patch pero pwede bang bumaba ka na, sabi ni Joe. Nagising naman si Choji. Tapos na ba, sabi ni Choji. Huwag, bakit? Sabi ni Kon Uma na nauutal-yutal. Huwag mo na kaming ipahiya pa, sabi ni Joe. Teka lang, di mo na pala kami mapapahiya, kasi di ka nakabilang sa amin, sabi ni Joe kay Kon Uma. Gulat naman ito sa narinig. Si Suho ay pababa na. Ang pagiging adult ay dapat marunong makiramdam sa nararamdaman ng iba para magawa yun. Kailangan mo ng imahinasyon at experience. Maganda para sa'yo ito. At least kahit papano may natutunan ka, di ba? Sabi ni Suho kay Kon Uma.